Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Ludalos Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga para talakayin ang mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kamusta po kayo ngayong umaga, mga kaibigan? Ako, ito pulang-pula talaga ako, no? Kaya binabati ko po lahat ng ating mga viewers sa ating Facebook and YouTube Live. And of course, babatiin ko na rin ang mga nakatune in po sa atin ngayon sa AWR 89.1 FM. Bagamat hindi nyo po ako nakikita, pero ako po ay pulang ngayon, no? Parang Valentine's Day. Sana po kung saan man kayo nakikinig ngayong umaga, kayo po ay nasa mabuting kalagayan at sana marami po tayong matutunan sa ating mga tatalakayin this morning. At kami nga po ay patuloy pa rin na namimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Para sa hakbang sa kalusugan, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng pagtalakay sa Fear Not. Paulit-ulit po tayong pinapaalalahanan na huwag tayong matakot because God is always with us. Ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Ano kaya sa palagay niyo ang opposite ng fear? Tingnan natin ang 1 John 4:18. Sabi dito, perfect love casts out all fear. So, ang opposite ng fear ay love. Paano nangyari ito? Alam niyo ba na maraming mga psychologists, neuroscientists, philosophers, and spiritual leaders ang tiningnan tong love and fear sa Biblia. At alam niyo kung ano nakita nila? Opposite talaga yung fear at love. Okay? So sa Bible, yung fear and love are often presented as opposites. Not because all fear disappears instantly, hindi naman talaga mawawala yung fear, but because genuine love changes how we experience danger, uncertainty, and security. So ang ganda kasi pagka nag-focus tayo sa fear, yun ang mangyayari. Pero pag nag-focus tayo sa love, yun ang mangyayari. So magka-opposite sila. Hindi sila pwedeng magsama. Okay? So the verse, itong sabi ng Bible na there is no fear in love. Okay? So yung perfect love drives out fear. Now, tingnan natin siya ha, kung paano natin magagamit tong verse na to sa mga pang-araw-araw nating pamumuhay. Okay. Tingnan natin tong fear. Ang sabi ng fear, I am unsafe. Sabi niya, I may lose everything. Mawawala yata ang lahat sa akin nag-iisa lang ako, I am alone. I am threatened. Ako ay nasa panganib. Okay. Pero ang opposite ng fear ay love. Tingnan natin ang sabi ng love. Sabi naman ng love says, I am secured. I am accepted. I am connected. I am cared for. Now, tingnan nyo, talagang ang opposite ng fear ay love. Akala ng marami, ang opposite ng fear ay hatred. Pero kasi, pagka ikaw ay takot, okay,
Pagka ikaw ay takot, ikaw ay galit, 'di ba? Halimbawa takot ka sa dilim, galit ka sa dilim, 'di ba? Yung hatred, product ng fear. Pero ang opposite talaga, love, okay? So tingnan natin, paano natin siya gagamitin pang-araw-araw nating mga experiences sa buhay. Okay, halimbawa ang focus mo fear, ang focus mo ay, you are unloved, na-snub ka halimbawa ng kaibigan mo. Okay, ang opposite ay love, okay? So ang opposite nun yung love, so sasabihin mo sa sarili mo, "Teka muna, hindi 'to threaten sa akin," 'no? At yung pag-ibig mo sa kaibigan mo, siya ang mangingibabaw, hindi na yung fear. Hindi yun na yung mga agam-agam mo sa buhay na baka mangyari 'to, pero kung ang concentration mo yung pag-ibig, mas maganda ang mangyayari, 'di ba? So tingnan na naman ito, fear magnifies threat. Ayan yan, eh, yan ang problema talaga dito sa fear, palalakihin niya yung takot mo. Pero alam mo kung ano yung love? Love, magnifies, meaning hope, courage, and connections. Okay, so tingnan natin kung paano natin 'to gagamitin, itong mga bagay-bagay na 'to sa pang-araw-araw nating pamumuhay. O kung naka-focus ka, 'di ba sabi nga, fear, magnifies thing. I ibig sabihin, yung love naman puwede ding mag-magnify, 'di ba? 'Pag doon ka naka-focus sa love, mama-magnify dun yung meaning ng buhay, yung pag-asa, yung courage, yung connection. So, magkakaroon ka ng maraming idea kung paano mo palalaguin ang iyong relationship. Hmm. Kung sabihin natin yung fear nagpo-produce ng cortisol, adrenaline, noradrenaline, yung love naman magpo-produce sa katawan mo ng oxytocin. Yun naman yung hormone na matututo tayong o mai-experience natin yung magmahal, no, magkakaroon tayo ng mas tamang direksyon kung paano natin mamahalin, uunawain ang mga nasa kapaligiran natin o mahal natin sa buhay. So, opposite talaga silang dalawa. At ang maganda dito, 'pag prinaktis-praktis natin na ang focus natin yung love, yung fear magdi-diminish, okay? At pagka ginawa natin na yung love, yung mas magnified natin, oh, so at aaraw-arawin natin yung gano'ng mga, kaugalian. Halimbawa, sabihin natin yung pang-unawa, okay? Yung pag-ibig natin nangangailangan ng pang-unawa sa mga anak natin, halimbawa lang o sa mahal natin sa buhay. Kung paulit-ulit nating ginagawa yung pagmamahal, pang-unawa, nagno-neural pathway yung brain. So at again, nagno-neural pathway siguro sa umpisa medyo mahirap, sa susunod medyo medyo mahirap-hirap pa rin, pero hindi tayo iiwanan ng Panginoon kasi God has given us again itong brain na 'to, itong brain so powerful, ha. Sobra ito yung nagga-guide sa atin at particularly itong brain dito ito yung frontal lobe part niya, ito yung frontal lobe ano, as illustrated dito, itong blue na 'to, actually wala naman talagang kulay na blue at ibang green diyan. Hindi ito yung kulay niya, but just to illustrate, ito yung frontal lobe, ito yung prefrontal cortex natin. Ito yung magsasabi na, "Uy, hindi fear, love ang focus," 'di ba? At ito yung maggagabay sa atin, ito yung mag-i-strengthen sa atin, ito yung organ na magdidireksyon 'no, magre-regulate ng lahat ng mga iniisip nating mga negatives. So again, ito 'pag pinagyaman natin 'no, sabi ko nga gawin nating neural pathway, araw-araw nating gawin, araw-araw nating i-experience yan, and that can really be a very good practice sa ating lahat. Okay, so again, ang opposite ng fear ay love, at 'pag ito ay patuloy nating, ginagawa 'no, sabi when fear rises, okay, 'pag sumusulpot itong fear again, shift your focus, and then when you shift your focus to love, mas magiging maganda. Okay, I have here 5 powerful Bible verses para magkaroon tayo ng mas magandang mga strategy 'no, para naman ang focus talaga natin ay yung tama 'no, hindi yung mga nakakapanakit sa atin, yung makakapagbigay ng mabuting buhay sa atin. So
5 powerful Bible verses. Sabi, fix your eyes on Jesus. Hebrews 12:2. At itong pangalawa po, sabi, seek Him first above everything. Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness and all these things, di ba? Shall be added unto you. Siya muna yung unahin natin para yung tunay na pag-ibig mangibabaw sa buhay natin. And then set your mind on things above. Ano ba talagang pinaka-importante sa buhay natin? Yung things above, yung godliness, no? Yung God's love. You know how we can trust and we can be more closer to God. Kaysa naman yung mga things on earth, yung mga things on earth, yung mga nandyan na sa kapaligiran natin, nasa sanlibutan. So doon tayo sa things above. Okay? And then, come to Him when we're weary. Okay? Sabi, cast all our cares upon Him. Diba? Bigay natin lahat-lahat sa Kanya so that we can really enjoy life. Kasi gumagaan yung mga worry natin, gumagaan yung mga dinadala nating mabibigat. And then, keep your heart steady through Christ. Okay? So, yan ang mga Bible verses natin na pwede nating gamitin para naman yung pang-araw-araw nating mga experiences, matutulungan tayo na hindi lang puro fear yung focus natin, hindi lang yung mas lakas ang signal ng fear, pero mas malakas ang signal ng love. Okay? Pag malakas ang signal ng love, edi ang saya ng pamilya mo kasi ang overflow mo love din. Okay? Pag maraming fear yung tao, alam niyo kung ano? Ay nako, yung pamilya niya marami din siyang pinapamahaging fear. Kaya ang sabi yung negativity, very powerful, nakakahawa. Okay? Kung nakakahawa yung negativity, nakakahawa din yung pag-ibig. So, doon tayo sa pag-ibig. Okay? Doon tayo sa mga positive things. So, again, unang-una, pag-ibig sa Diyos. Okay? Pangalawa, pag-ibig sa mga na nasa kapaligiran mo. And when we do that, kahit nandiyan yung danger, kahit nandiyan yung fear na pang-araw-araw nating na-experience, ang magnification ng ating lenses ng mata natin nandun sa pag-ibig. Again, ang pag-ibig, sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos, siya yung talagang sobrang sandigan natin. Okay? So, sabi ng Bible, alam nyo yung nung sinabi ni God na fear not for I am with you, be not dismayed for I am your God. Yun talagang patunay na sobrang mahal na mahal tayo. Imaginin mo tayo sobrang pasaway hanggang ngayon. Okay? Matigas ang ulo hanggang ngayon. Yung tao hanggang ngayon talagang ang focus ay paiba-iba. Pero alam nyo, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Talagang paulit-ulit niyang sinasabing, I am with you. Paulit-ulit na sinasabing, I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. So, tayo pa, okay? Tayo pa ang talagang malaki ang problema. Okay? So, sabi dito, God did not say have no amygdala kasi yung amygdala 'di ba yun ang almond shape ng ginagamit natin pagka tayo natatakot. Fear is part of survival design. Pero so when God says fear not, He is not removing biology. He addresses something deeper. Ano yung something deeper na yan? Ang something deeper, yung magkaroon tayo ng matinding relationship sa Kanya at yung pag-ibig natin sa Kanya lumago. The moment lumalago ang pag-ibig natin sa Panginoon, lalago din ang pag-ibig natin sa kapwa natin. At itong mga ginagawa natin, no, yung sinasabi natin na mga Bible verses sa Bible, ano natin yan yung ilagay natin sa puso natin, no? Igawin natin siya talagang practice na part siya ng buhay natin. Alam niyo yung Psalms 23? Doon sa Psalms 23, sabi doon, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wow, the Lord is my shepherd. Ang ibig sabihin, I shall not want. I have everything I need, okay? And then, sabi doon sa verse na medyo huli, though I walk through the shadow of death, I will fear no evil. Wow! I will fear no evil. Kahit talagang nasa disgrasya ka na, nasa kapahamakan. But because the Lord is my shepherd,
I have everything I need. I shall not want. And though I walk in the shadow of death, I will fear no evil. Kahit lumalakad tayo sa kapahamakan, basta ang Panginoon nasa atin, hindi tayo matatakot. Kasi sabi niya, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will uphold you. I will help you. Talaga naman. So ito yung pag-ibig ng Diyos. Ito yung nangingibabaw sa atin. Kaya itong promise na to, alam niyo kung ano, kahit gaano pa tayo kasama ngayon, the moment maintindihan natin siya at talagang tayo'y mag-uphold dito, talagang mararanasan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi niya, surely goodness and mercy. Wow, ang ganda. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Kasi the Lord is my shepherd, I shall not want. Though I walk through the valley of the shadow of death, kahit mahirap, okay? And surely goodness and mercy, yung reward ang ganda, shall follow me all the days of my life. So yung pag-ibig ng Diyos na nangingibabaw, no? Na iaano natin, i-embrace natin, yan ang patuloy na magbibigay sa atin ng lakas at patuloy na magbibigay sa atin ng perfect formula para tayo ay tuluyan ng talagang sa Kanya lang lumapit. At talagang pakinggan natin ang kanyang mga instruction sa atin. Sabi, fear not, no? Kaya kung meron sa inyo dito may mga karamdaman, may mga nakakatakot na yung mga chronic diseases, may message si Lord sa iyo. Sabi niya, fear not. Okay? Fear not, sabi ni Lord sa iyo, for I am with you, sabi ni Lord. Yan ang message niya sa iyo. Now, yun namang mga iba dito sa atin, natatakot kasi may kinakaharap na mga financial crisis, may message sa iyo si Lord. Sabi ni Lord sa inyo, fear not, no? Tumataas ang bilihin, tumataas ang mga gastusin, hindi tumataas ang sweldo. Pero God has a very special message for you. Yung mga chaos, yung relationship, oh, nakakaiyak yan. Talagang natatakot kayo para sa pamilya nyo. God has a very special message for you. Fear not. At damahin nyo ang pag-ibig ng Diyos. Okay? I-experience nyo ang pag-ibig niya. At pag in-experience nyo to, alam nyo, mag-overflow din to sa sarili nyo. Mararamdaman nyo na pati kayo nagmamahal sa pamilya. Those of you who are dreaming for bright future, nangangarap ng maganda sa kinabukasan, God has a very special message for you. Sabi niya, fear not, for I am with you. I will strengthen you. Yung mga magbo-board exam, yung mga magkukuha ng mga licensure exam, yung mga kukuha ng mga exam para makapasa sa trabaho. God has a very special message for you. Fear not. Sabi, I will help you. Sabi ni Lord. So, ang saya. And then, experience His love. Okay? Sana maranasan niyo ang pag-ibig niya, hindi lang yung fear not. Okay? Those of you who are thinking na gusto niyong tumulong sa ibang tao, pero hindi niyo pa alam kung paano. Yung mga gustong tumulong sa mission, okay, gustong tumulong sa mga outreach programs sa community. Sabi ni Lord sa inyo, fear not. Go. Okay? Help other people. Shine for Him. Fear not, sabi ni Lord, I will strengthen you. At yung mga iba sa atin dito na patuloy na nagdadasal na sana ang ating mga sarili, ang karakter natin ay mag-improve. Yung mga masasamang ugali, mawala sana. Yung mga masasamang attitude, sana mapalitan ng maganda. Sabi ni Lord, merong message. Yan. Ang sabi niya, fear not, for I will uphold you with my righteous hand. So sana, itong mga messages na to, patuloy nating i-celebrate, na patuloy nating bulay-bulayin sa ating pang-araw-araw na buhay. At I hope and pray na kung ano man ang situation niya, maaaring hindi ko to nasabi o maaaring unique yung mga na-experience nyo sa nakaraan. Kayo baga ay talagang matindi yung pinagdaanan, no? Nasaktan, naabuso, na iwanan, na pagpalit.
God has a very, very special message for you. Sabi niya, fear not, no? At ang pag-ibig niya sana, ang talagang tunay na mga ibabaw, at yung pag-asa, no, na ang mga sakit natin, mga temporary lang yan. Yung mga nararamdaman nating medyo mabibigat, they are just temporary. Tayo ay umaasa na dadating ang panahon kasama si Kristo, buhay na walang hanggan, na maraming kaligayahan, wala ng kalungkutan, wala ng pagkatakot, walang kamatayan, walang sakit, at walang fear. So God bless you guys, and I hope and pray, let us celebrate God's goodness. Maraming maraming salamat, Doc Blessy. Grabe po, no, ang opposite pala ng fear ay love. Ayan, tandaan natin, fear magnifies threats, love magnifies meaning, hope, courage, and connection. Kaya naman, tayo ay inaanyayahan ngayong umaga na mag-focus tayo sa pag-ibig. Ano? At napakahalaga rin pala ng ating mga frontal lobe. Ano? Ito yung maggagabay sa atin, itong magre-regulate ng lahat ng iniisip natin na negative. Ano po, kaya ingatan din natin itong ating mga frontal lobe. Kung meron man kayong iniisip na negative ngayon, let's shift our focus to love. Tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago, and His grace is sufficient for all of us. Kung kayo pa may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga experiences, mga reflection, pwede nyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin. The Father calls, come home, my child, to me. Come home, the Holy Ghost will lead you to eternity. Lest we forget our homes with God, this lovely earth, it sees its sky, and all things beautiful and true of Heavenly Father testify. Come home, the Savior calls. Come home, all obey. Come home, the gospel guides along the straight and narrow way. Lest we forget our homes with God, this lovely earth, it sees its sky, and all things beautiful and true of Heavenly Father testify. Forget our homes with God, this lovely earth, it sees its sky, and all things beautiful and true of
Heavenly Father, testify. Come home, come home, come home, come home. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, ang pagiging Kristiyano po ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa simbahan o pagkilala kay Jesus sa salita. Ano po, ito ay isang pang-araw-araw na pamumuhay na nakasentro kay Kristo. Ang tunay po na Kristiyano ay sumusunod kay Jesus, nagtitiwala sa Kanya bilang tagapagligtas at hinahayaang baguhin ng banal na espiritu ang kanyang buhay. Ang topic po natin ngayong umaga ay patungkol sa pagiging Kristiyano, Christian. So ano nga po ba yung mga principles na dapat meron tayo bilang isang Kristiyano? Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw ating nararanasan ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Mga Gawa. Katulad ng aking binanggit sa nakaraang nating pag-broadcast na ang prime mover, ang Aklat ng Gawa, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Pinangako ng Panginoon ang banal na Espiritu sapagkat kailangan ang kanyang kapangyarihan ng kanyang mga alagad, ang kanyang mga tagasunod. Kaya nga, ang prime mover ng Aklat ng Gawa, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaibigan, sa kasaysayan ng Iglesia, papaano ngayon sila'y tinawag na Kristiyano? At saan nanggaling itong sinasabing sila'y tinawag na Kristiyano? Ayon sa kasaysayan, sila'y tinawag na Kristiyano doon sa Antioquia. Ito ay isang Greek city. Papaano ito nangyari? Mga 4 na bagay ang ating bigyan ng pansin papaano ito nangyari. Ang una, nagkaroon ng pag-uusig sa mga Kristiyano. Sinasabi sa atin sa Aklat ng Gawa 11:19, samantala ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia na hindi sinasabi kanino man ang salita, maliban sa mga Hudyo. Kaya ngayon nagkaroon ng persecution. Sa kasaysayan ng ating iglesia, particular sa sinasabi sa aklat ng Apokalipsis, yung 7 iglesia, ang una ay yung Epeso at ang pangalawa ay Smyrna. Ang Smyrna ay galing sa dahon na kapag ka ito ay dinilikdik, lalo itong nagiging mabangong samyo. Kaibigan, ang mga Kristiyano sa panahon ng Smyrna, mentras na pinapatay, binibilanggo, lalong dumarami. At maging sa panahon ng sinasabing yung Dark Ages, 100 million Christians ang pinapatay. Simula ng 538 hanggang 1798, 100 million Christians ang pinapatay. Nanapat nagkaroon ng persecution sa maraming mga Kristiyano ngayon, kaya nga sila ay nagpunta sa iba't ibang mga lugar. Subalit, kung saan man sila pumunta, sila ay nagiging saksi. Anong sinasabi sa atin ayon sa kasaysayan sa unang martir sa ating Kristyanismo? Sinasabi ito sa aklat ng Gawa 7:54 hanggang
60. Ang wika ng Biblia ay ganito, nang marinig nila ang mga bagay na ito, sila ay nagalit at nangalit ang kanilang mga ngipin laban kay Esteban, ngunit siya, palibhasay puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig sa langit at nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Sinasabi sa aklat ng Gawa, noong nakita ngayon ni Esteban, samantalang siya'y nakatitig sa langit, nakita niya ang anak ng Diyos o ang ating Panginoong Jesus ay ang sabi, nakatayo sa kanan ng Diyos. Sa aklat ng Kolosas, sulat ni Apostol Pablo 3:1, si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya kaibigan, hindi matuwid na sinasabi na si Kristo at ang Ama ay isa. Dalawang persona. Ang Ama, ang Anak, magkaiba, kaibigan. At ang sabi pa nga sa ating banal na kasulatan, dito sa aklat ng San Juan, Kapitulo 1, versikulo 18, ganito ang sabi ng ating banal na kasulatan. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ulitin ko kaibigan ang sabi ng Biblia, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Pero merong binabanggit sa Old Testament, nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob ang ating Diyos. Pero sabi naman dito, nakita, ang wika ay ang Diyos anak. Kaya nga, kaibigan, samantalang nagkaroon ng pag-uusig sa bayan ng Diyos, patuloy tayo, ang sabi sa versikulo 56 ng aklat ng Gawa, Kapitulo 7, ito yung karnasan ni Esteban. Subalit sila'y nagtakip ng kanilang mga tenga at sumigaw ng malakas at sama-samang sinugod siya'y kanilang kinaladkad sa labas ng lunsod at pinagbabato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na ang pangalan ay Saulo. Itong Saulo ito, walang iba kundi naging si Apostol Pablo. Habang binabato nila si Esteban, ay nanalangin siya, Panginoon Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito, at pagkasabi niya nito ay namatay siya. Kaya kaibigan, nagkaroon ng persecution sa bayan ng Diyos, sa mga Kristiyano. At samantalang ngayong may persecution, siyempre sila'y nagpunta sa iba't ibang mga lugar. At samantalang sila ngayon ay nagpunta sa iba't ibang mga lugar, sila ay naging saksi ng ating Panginoon. Ipinangaral ang Ebanghelyo. Kaya ang sabi sa atin sa pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito ay preaching. Anong una? Persecution. Kaya sila'y nangalat sa iba't ibang mga lugar. At yung pangalawa ay preaching. Anong sabi sa aklat ng Gawa, Kapitulo 11, versikulo 20, ganito ang ating mababasa. Subalit may ilan sa kanila mga lalaking taga Cyprus at taga Cyrene, nang dumating sa Antioquia ay nagsalita din sa mga Grego na pinangangaral ang Panginoong Jesus. Kaya ngayon, sa kanilang pagpunta sa iba't ibang mga lugar, hindi lamang sila nagtago sa mga umahabol sa kanila sapagkat may persecution, kundi pa naman, ang sabi, ipinangangaral ang Panginoong Jesus. Bagamat bawal na ipangaral ang pangalang Jesus, pero sila'y nangaral sapagkat taglay nila yung karakter ng Diyos sa kanilang mga puso.
taglay nila yung likas na kabanalan, taglay nila ngayon yung kasiyahan na hindi pwedeng pigilan sila sa kanilang pangangaral, kaya nga ipinangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Bago ang ating Panginoon ay pumunta sa langit, ganito ang sabi ng aklat ng San Mateo 28:18 hanggang 20. Ganito ang sabi ng Biblia. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Sapagkat sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya nga, ang katungkulan ngayon ng mga tumanggap kay Kristo, ang sabi sa atin, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad. Kapag ka sila'y naging mga alagad, sila ay mga tagasunod ni Kristo, ang kanilang pamumuhay ay buhay Kristiyano, kaya ang sabi, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Versikulo 20. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya nga, bagamat si Kristo ay napunta na sa langit, ang presensya ng Banal na Espiritu, ito ay nagbibigay, kaibigan, ng liwanag. Ang sinasabi, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sa makatuwid, bagamat si Kristo ay sa langit, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ngayon ay kasama natin ang ating Panginoon. Kaya nga, ang isang taong nakaalam ng katotohanan, kaibigan, ang isang taong tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, na ang kanyang buhay ay kanyang sinabi na aking tinatanggap si Kristo na aking tagapagligtas, at pagkatapos tinanggap si Kristo na bilang Panginoon ang kanyang buhay, kaibigan, ang kanyang pamumuhay ngayon like Jesus. Kaya ang sabi nga ng ating banal na kasulatan dito sa aklat ng San Mateo, kaibigan, na merong binabanggit dito ang ating Panginoon, Kapitulo 5, versikulo 48. Kaya't kayo nga'y maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Sa makatuwid, to be like Jesus, to be like our God sa ating ngayong pamumuhay. Kapag ako'y nakita ng mga tao, makikita sa akin ang larawan ng buhay ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng ating isang manunulat, ang pangalan si Ellen G. White, when the character of Christ shall be fully reproduced among God's people, then He is going to come to claim His own. Kaibigan, dapat makita sa atin ngayon ang buhay ni Kristo. To be Christ-like, ito yung kailangan na makita sa atin sa ating pamumuhay. Kaya nga, yung pangalawang bahagi nito ay preaching, nangaral sila, nangalat sila sa iba't ibang mga lugar, at pagkatapos ngayon, kaibigan, ang kanilang pamumuhay ngayon ay nakikita sa kanila ang liwanag ng Ebanghelyo. Ang sabi nga ng ating Panginoon, let your light so shine before men, that they may see your good works, at kanilang pupurihin, luwalhatiin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, pagkatapos ng persecution at ng preaching, walang iba kundi ang power. Ano yung power na nakikita ngayon sa mga Kristiyanong tumanggap kay Kristo, na bautismuhan ngayon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu? Kaibigan, walang iba kundi ang power ng Banal na Espiritu. Sinasabi ng ating Biblia ang ganito. Kapitulo 11 ng Gawa, versikulo 21 hanggang 26. Sumakanila ang kamay ng Panginoon, at ang napakalaking bilang ng sumampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Sa makatuwid ngayon, ang mga taong
ang wika na tumanggap sa ating Panginoon, malaki ang kanilang bilang, sila'y sumampalataya at nakaranas ng conversion, yung pagbabalik loob. Nakarating ang balita tungkol sa kanila sa mga pandinig ng iglesia na nasa Jerusalem at kanilang sinugo si Bernabe sa Antioquia. Nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso. Kaibigan, hindi lamang sapat na ating tanggapin si Kristo sa isang banal na bautismo, nanupat ating ikinumit ang ating buhay sa ating Panginoon. Hindi po sapat yon, kaibigan. Kundi sa ating pamumuhay ngayon, kaibigan, tayo ay manatili sa Panginoon ng may katapatan. Nanupat mabubuhay tayo ngayon may katapatan na kasama ng ating Panginoon. Na kapag ang isang tao ngayon ay kanyang nakilala si Kristo, na ipangaral sa kanya ang Ebanghelyo, kaibigan, ang taong ito, pagka tinanggap si Kristo ngayon, nagsihi sa kanyang mga kasalanan sa hudyok ng Banal na Espiritu, kaibigan. Ang ating ngayong pagkisisi ay sa hudyok ng Banal na Espiritu. Anong mangyayari ngayon? Taong ito ay makakaranas ng sinasabing conversion. Tatanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas, siya'y sasampalataya ngayon na tinanggap si Kristo na kanyang Panginoon at nagsisi sa kanyang mga kasalanan sa panahon na yon. Ang taong ito, kaibigan, siya ay makakaranas ng sinasabing son justification. Ano yung justification? Ang justification, ito yung pag-aaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Sa justification, kaibigan, wala pa akong ginawa. Ang akin lang ay sumampalataya ako sa aking ngayong pananampalataya sa biyaya ng Diyos. I will be justified. Nang ibig sabihin sa ibang salita, pag-aaring ganap o pagkapawalang sala. At pagkatapos ko ngayong tinanggap si Kristo na aking ngayong Panginoon, ng aking ngayong sentro ng aking pamumuhay, ganito, kaibigan, ang ating mararanasan na katulad ng karanasan ni Abraham. Tandaan natin, si Abraham ay sumampalataya sa ating Diyos. At pagkatapos siyang sumampalataya, kasi sabi ng iba, basta manampalataya ka. Pero hindi natatapos sa ganon, kasi sabi ng ating Biblia, na natili sa Panginoon na may katapatan ng puso. Anong naging karanasan ni Abraham? Genesis 26:5. Sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig, at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas, at ang aking mga kautusan. Pero kapag kayong ating basahin yung karanasan ni Abraham sa aklat na sulat ni Apostol Pablo, siya'y inaring ganap sapagkat siya ay nanampalataya. Pero hindi na nanatili sa sinasabing justification o yung pag-aaring ganap. Kinakailangan ngayon, ikaw ay lalakad na may pananampalataya ang sa ating Panginoon. Ang tawag doon ay sanctification. At sa panahon ng sanctification ngayon, ikaw ay susunod sa mga utos ng Diyos, hindi para maligtas, kundi ikaw ay ligtas. Ano pa sabi ng ating Biblia dito sa sulat ni Apostol Juan, dito sa aklat ng San Juan, Kapitulo 14, versikulo 15. Ito yung sabi ng ating Biblia. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa mga tuwid, kaibigan, ang ating pagtupad ngayon sa mga utos ng Diyos, bunga ng ating pananampalataya. Lalakad tayo sa sinasabing buhay mananampalataya, sa sinasabing sanctification by faith. Ako'y sumusunod sapagkat ako'y binigyan ng power ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu, at sa aking pagsunod ngayon,
not I but Christ liveth in me, ang sabi ni Apostol Pablo. Ang sabi pa ni Apostol Pablo sa aklat ng Galacia, kaibigan, ganito ang ating mababasa sa ating buhay ngayon na bilang na sanctified o bilang mananampalataya. Sa aklat ng Galacia, Kapitulo 2, versikulo 20, ganito ang ating mababasa. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo nung tinanggap si Kristo at kanyang ikinumit ang kanyang buhay na sumunod sa ating Panginoon, ang sabi niya, hindi na akong nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ito, kaibigan, ang ating pamumuhay na sanctified life sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ngayon. Tinanggap mo si Kristo, kaibigan, at ikaw nabubuhay ngayon sa power ng gospel o sa power ng banal na Espiritu, kaibigan. Hindi na ikaw ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay ngayon sa iyong sarili. At kapag ikaw ang nabubuhay kay Kristo ngayon, sumusunod ka hindi para maligtas, kundi ikaw ay ligtas. Ano pang sabi ng ating Biblia dito sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 12, ganito ang ating mababasa. Ito yung katangian ng mga banal. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at umahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Yung katangian ng maliligtas, kaibigan, sila ay tumutupad sa mga utos ng Diyos at silang wika umahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Kaya, kaibigan, ito yung kalagayan ng mga Kristiyanong tumanggap kay Kristo. Not I but Christ ang nabubuhay sa akin. At kung ako'y pinupuri ng mga tao ay sapagkat ngayon si Kristo ang nabubuhay sa akin at ibabalik natin ang papuri sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. Hindi sapagkat ako ay karapat-dapat, kundi tinanggap ko si Kristo, not I but Christ liveth in me. At ang sabi sa versikulo 24, sapagkat siya'y mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya at napakaraming tao ang idinagdag sa Panginoon. At si Bernabe ay nagtungo sa Tarso upang hanapin si Saulo. 26. Nang siya'y kanyang matagpuan ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong 1 taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao at sa Antioquia ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Kaya, kaibigan, ito na ngayon ang naging buhay ng mga Kristiyano. Yung pang-apat na proof na katotohanan, ang sabi, dito sila ay tinawag ng mga Kristiyano. Bakit? Nakita sa kanilang pamumuhay kung ano ang kanilang pinapangaral. Kaya, kaibigan, ang kasaysayan ng Kristyanismo, kung bakit ito ay lumaganap. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay kumalat sa buong sanlibutan. Bagamat sa panahon na iyon, wala silang PA system. Walang mga cellphones, walang mga mabibilis na mga eroplano, walang mga barkong mabibilis, at walang kagamitan na katulad ng sa ating panahon ngayon. Meron tayong mga social media, meron tayong sinasabing live broadcast sa mga telebisyon at saka sa mga radyo. Wala silang ganon. Ano nangyari? Taglay nila ang banal na espiritu at sapagkat kanilang nasa kabuhayan ang ating Panginoon, tinawag sila ngayong
mga Kristiyano. Ang proof ngayon, pagkatawag sa kanila mga Kristiyano sapagkat sila ay nabuhay na katulad ng ating Panginoong Hesus. Kumusta kaibigan ang ating pamumuhay? Darating ang panahon, magkakaroon din ng persecution sa bayan ng Diyos. Sinasabi sa atin, history will repeat itself. Ipapatupad ngayon ang isang batas na kinakailangan mangiling ka ng araw ng linggo. Hindi na ikapitong araw, araw ng Sabado. Magkakaroon ng batas yan, kaibigan. History will repeat itself. Pero ang tanong ngayon, ikaw ba'y susunod sa kalooban ng Diyos? Katulad ng sinabi ng mga tagasunod ng ating Panginoon na San Pedro, ang sabi niya, bago ang tao, Diyos muna. Kaibigan, sa ating ngayong pagtanggap kay Kristo, bago ang tao, Diyos muna. Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng aklat ng San Marcos 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat. At hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Meron siyang pangako sa atin at siya'y malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Meron ka bang suliranin, kaibigan? Ilapit natin sa ating Panginoon. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos. Lumalapit po kami sa oras na ito upang purihin, pasalamatan po namin kayo. Nais po naming ipahayag, Panginoon, na minamahal po namin kayo sapagkat kayo po ang unang nagmahal sa amin. O dakilang Diyos, kami po ay pumupuri sa iyong dakilang pangalan sapagkat kayo po ang aming manalalang, aming tagapagligtas, aming kanlungan, aming Diyos na nagbibigay ng mabuting kaloob sa kanyang mga anak. O dakilang Diyos, nais ko pong ilapit sa inyo ang aking kaibigan. Meron siyang mga suliranin, Panginoon. Marahil merong may karandaman sa kanyang tahanan o nawalan siya ng trabaho. O dakilang Diyos, amin pong inilalapit sa inyo ang aming kaibigan na ito. Pagpalain po siya. Bigyan po ng solusyon ang kanyang suliranin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos. Thank you so much, Pastor Romy. So sana po tayo ay natuto, no, na inspire na maging mabuting Kristiyano. Ano po, ang pagiging Kristiyano po ay isang relasyon kay Hesukristo, hindi lamang po isang relihiyon. Dahil ang tunay po na Kristiyano ay sumusunod kay Jesus, namumuhay sa pag-ibig, patuloy na lumalago sa pananampalataya, naglilingkod sa kapwa, nagbabahagi ng Ebanghelyo. Kapag si Kristo po ang sentro ng ating mga buhay, ang ating mga salita, desisyon at kilos ay unti-unting nagpapakita ng kanyang karakter. Ang tunay po na Kristiyano ay hindi lamang nakikilala sa kanyang sinasabi, kundi sa kanyang pamumuhay. Habang tayo ay lumalakad kasama si Jesus araw-araw, mas nagiging malinaw sa mundo ang kanyang pag-ibig, biyaya at katotohanan sa pamamagitan natin. Nawa po ay may embody natin itong mga traits na ito, no? At sana pagpalain tayo ng Panginoon sa ating desisyon na maging isang mabuting Kristiyano na sumusunod sa Kanya. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang
lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin.